Love Serye TV. My ex-banishment. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Nakaharap ako ngayon sa salamin habang pinagmamasdan ang refleksyon ko. Suot ang uniforme na bigay ni Jay sa akin. Napanguso ako. Dress siya na stripe, may pagkabalo ng stilo, may bulsa sa harap. Yung mga sinusuot na mga katulong sa fairy tale, ganun ang suot ko. Ano bang naisip ni Jay at itong ipinasuot niya sa akin? Napabuntong hininga ako at tuluyang lumabas ng kwarto. Pababa na ako ng pangalawang palapag na makasalubong ko si Jay. Napatigil siya sa paglalakad at napatingin sa akin. Napangiti siya nang makita ko. Bagay naman pala sa'yo yung uniforme. Mamaya ipagluto mo ako ng pananghalian. Dalhan mo ako sa office. Dapat ganyan ang suot mo. Wika niya at saka ipinagpatuloy ang pag-akyat. Naiwan akong nakatulala. Tingnan kong muli ang suot kong uniforme. Tsaka napapikit na mariin. Hindi ito maaari. Hindi ako pwedeng pumunta sa office ng ganito ang suot ko. Pero wala akong magagawa dahil siya ang amo ko at dapat ko siyang sundin. Ano na lang mukhang ihaharap ko sa receptionist at sa mga taong makikita ko. Baka yung iba makilala pa ako. Napaupo ako sa baitang ng hagdan nung nakita ko na receptionist. Napakaayos ng pananapit ko. Sa unang tingin pa lang sa akin, mahihinuha na may kaya ako sa buhay. Yes, that's the fact. Hindi ako nagsusuot ng mga mumurahing damit dahil kaya naman bilhin iyon ng mga magulang ko at kaya kong bilhin dahil may trabaho ako. I prepared wearing clothes na may pangalan o kilala. Pero ngayon, heto ako at nakasuot ng uniforme ng isang katulong. Ayos lang naman sa akin na dito sa bahay magsuot ng ganito. Pero kung pupunta na ako sa ibang lugar, parang hindi ko kakayanin. Napabuntong hininga ako. I need to face the fact. Ito ang consequences ng pagkakautang namin kay Jay, na ngayon hindi maganda ang pakikitungo sa akin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at nagsimula ng gawin ang mga trabaho ko. Napakagatlapi ako. Hanggang kailan ko kaya magtiis, pero kakayanin ko matapos ang 1 taon. Mabilis lang lilipas iyon at magiging malaya na ako kay Jay. Pero bakit parang hirap isipin na maghihiwalay na ako sa kanya pagkatapos ng kontrata? Sumapit ang oras ng pananghalian. Nakapagluto na ako ng pananghalian. Ang niluto ko ay beef steak. Paborito niya ito nung college kami. Marunong ako magluto dahil natuto ako simula nung humiwalay ako sa mga magulang ko nung nag-graduate ako ng college. Sigurado na paborito pa rin niya ito hanggang ngayon. Inihanda ko ng lunchbox para doon. Ilagay ang beef steak at kanin. Na matapos ako, inilagay ko na ang mga iyon sa isang paper bag. Binitbit ko iyon at lumabas ng kusina patungo sa labas ng bahay. Nakita kong nakatayo sa harap ng sasakyan ang lalaking sumundo sa akin sa bahay nung araw. Nandito ako sa bahay/mansyon ni Jay. Marahil nasa 30 pataas ang edad niya. Na makita siya nito ay kaagad siyang nagtungo sa driver's seat para maupo. Natigilan ako. Hindi man lamang niya ako pinagbuksan ng pinto. Napailing ako. Sa bagay, ano nga bang aasahan ko? Special treatment? Hindi mangyayari yun ngayon. Dahil sa mga pagkakataong ito, parehas lang kaming taga-silbi ni Jay. Lumapit na ako sa van at binuksan ang pintuan. Pumasok ako sa loob at naupo. Tiningnan ako ng lalaki mula sa rearview mirror ng van. Pinatakbo na niya ang sasakyan palabas ng mansyon. Hindi ko pa pala alam ang pangalan ng driver ni Jay. Siguro naman ayos lang na tanungin niya para mabati ko siya kapag nakikita ko siya. Dahil paniguradong hindi ito ang anumang maghahatid ko ang tanghalian kay Jay. Pwede mo bang malaman yung pangalan niyo? Tanong ko. Tiningnan niya ako mula sa rearview mirror. Anton Olivio. Pasensya na po kayo, ma'am, kung hinayaan ko po kayo magbukas ng van. Nakatapat po kasi sa CCTV, baka makita po ni sir. Pinagbilinan po niya kasi na hindi kayo dapat bigyan ng special treatment. Nasabi ko po ito dahil ayaw ko po na isipin niyo na hindi maganda ang pakikitungo ko sa inyo. Huwag niyo na lamang pong sasabihin sa kanya na sinabi ko po sa inyo. Paliwanag niya sa akin. Hindi na ako mabibigla kung bakit iuutos iyon ni Jay. Talagang gusto niyang maramdaman ko na talagang katulong lang ako sa pamamahay na ito, na hindi pwedeng bigyan ng respeto o pakitunguhan ng iba bilang isang babae. Na isa na lamang akong basura sa kanya. Kung alam niya lang ang isinasakripisyo ko para sa kanya. Tiningnan ko si Anton mula sa salamin at binigyan ng matamis ng ngiti. Okay lang yun, kuya. Naiintindihan ko. Makakaasa ka na hindi ko sasabihin sa kanya ang mga sinabi mo. Wika niya.
Hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Sobrang sakit. Siguro masyado lang ako naapektuhan dahil hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. At yung dating pakikitungo niya sa akin, napalitan ng galit. Napalunok ako. Huminto bigla ang sasakyan. Napatingin ako sa unahan. Ma'am, panyo po. Punasan niyo po yung luha niyo. Wika niya habang nakalahad sa aking harapan ang panyo. Kinuha ko yun at pinunasan ng luha ko na dumadaloy sa aking pisngi. Salamat. Wika ko. Narating na namin ang Ranches Steel Corporation. Lumabas na ako ng van dala ang paper bag na naglalaman ng pananghalian ni Sir. Tiningnan ko ang oras sa suot na relong pambisig. 11:30 AM pa lang. Maaga pa. 12:00 kasi siya nanananghalian. Tiningnan ko ang gusali na nasa aking harapan. Napakaganda talaga nito. Napakatayog. Ang layo na talaga na narating ni Jay. Napakaswerte na mapapangasawa niya. I'm so proud of him. Naglakad na ako. Patungo sa glass door. Bahala na. Wala na akong pakialam kung anong iisipin nila. Pinagbuksan ako ng gwardiya na nakatayo sa gilid ng glass door. Salamat po. Wika ko bago pumasok sa loob ng gusali. Nakita ko ang receptionist na nasa gilid na mukhang abala sa ginagawa. Nagtataka siyang pinagsadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Naaasiwa ako sa paraan ng kanyang pagsipat. Na magtama ang aming mga mata ay ngumiti siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at ipinatong sa reception desk ang dala kong paper bag. Bibigay ko sana ito kay Sir Jay, ma'am, wika ko. Tumango siya at nagsimulang magdial sa telepono. Mukhang tatawagan niya si Jay. Sir, nandito po yung maid niyo. Papupuntahin ko na po ba siya dyan? Tanong niya. Hindi ko maiwasang magpaikot ang aking mga mata sa term na ginamit niya sa akin. Hindi man lamang niya ginandahan. Sa bagay, maid naman talaga ako. Hindi naman niya nakita ang ginawa ko dahil nakabaling siya sa kabilang side. Okay, sir. Wika niya at ibinaba ang telepono at saka siya humarap sa akin. Pwede ka na daw pong magtungo roon. Wika niya at saka muling bumalik sa ginagawa. Tumalikod na ako para magtungo sa elevator dala ang pananghalian ni Jay. Habang naglalakad, pinagtitinginan ako ng mga empleyado na labas-masok sa gusali. Marahil ang iba ay magla-lunch at ang iba ay tapos nang mag-lunch. Hindi ko maiwasang iyoko ang aking ulo sa ginagawa nilang pagsuri sa akin. Na para bang isa akong basahan na napadpad sa gusali. Napabuntong hininga ko. This really tortures me. Nang marating ko ang elevator, nakahinga ko ng maluwag. Pumasok ako sa loob at hinintay na makaakyat ang elevator sa patutunguhan ko. Nang bumukas iyon ay nilakad ko ang hallway patungo sa office ni Jay na nasa pinakadulong bahagi. Nang matapat ako doon ay agad ko iyong kinatok. Napakunot-noo ako nang walang magbukas ng pinto. Nakalib pa ba si Iya? Yung sekretarya ni Jay? Kumatok ulit ako subalit mas malakas na iyon. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at tumambad sa aking harapan ang isang lalaking matangkad na mistulang bata sa tangkad niya. Napakapormal ng attire at mahihinuhan na may magandang katawan base sa forma ng muscle sa braso niya na mapag-aalamang batak na batak sa ehersisyo. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Namula ako sa ginawa niya. Yes miss, pasok ka. Wika niya at niluwangan ng pagkakabukas ng pinto. Pumasok ako sa loob. Sumunod yung lalaki sa akin pagkatapos niyang isara ang pintuan. Siya ba niyang tinutukoy mong katulong mo? Tanong ng lalaki kay Jay. Lumapit naman ako kay Jay at nilagay sa mesa niya ang dala kong pananghalian niya. Yes, siya nga. Jessa? Jessa Saavedra. Kailangan pa ba niyan sabihin ng buo yung pangalan ko sa lalaki? Hindi ko maiwasang mapakagatlapi dahil sa inis na nararamdaman. Nakita kong napatingin sa akin si Jay. Mauna na po ako, sir. Wika ko, tumalikod na patungo sa labas ng pintuan. Subalit bago ako makalabas, nagsalita ang lalaki. Jessa Saavedra? Ang may-ari ng Saavedra Coffee Factory? Tanong niya. Bago ko pa man marinig ang mga sasabihin ni Jay, binuksan ko ang pintuan at lumabas. Paglabas ko ay hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Marahil oo, ang sagot ni Jay at marahil nagtataka na rin ang lalaki kung bakit katulong ako ngayon. Kung may kumpanya pala kami. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Awa at lungkot sa sarili dahil nandito ako sa ganitong sitwasyon at dahil sa galit, ginagawa sa akin ni Jay ang lahat. 6:00 na ng gabi subalit hindi pa dumarating si Jay. Nagluluto ako ngayon para sa hapunan. Naalala ko ang beef steak na niluto ko. Nagustuhan kaya niya yung niluto ko? Nasarapan ba siya sa niluto ko?
Hais, malalaman ko rin mamaya pagdating niya. Nagluto ako ngayon ng adobong manok, one of my favorites. Kailangan kasi kapag nakauwi na siya, nakapagluto na ako at tapos na sa mga gawaing bahay. Nakakapagod talaga. Hindi ako sanay sa ganito. Pakiramdam ko magkakasakit ako sa pagod na nararamdaman ko. Natigil ako sa pagluluto nang may maulinigan akong yabag papalapit sa akin. Lumingon ako para tingnan kung sino yon. Si Jay na matamang nakatingin sa akin. Humarap ako sa kanya at nginitian siya. Magandang gabi po sir. Bati ko sa kanya. Hindi man lamang siyang umiti pabalik. Ano pa bang aasahan ko? Malamang ang malamig na pakikitungo niya sa akin. Akala ko ayos na kami nung nakaraang araw. Lalo at nagsorry siya. Pero hindi pala. Hindi kayo naisip niya na mali ang ginawa niya at hindi siya dapat humingi ng sorry sa akin. Madaming tanong sa aking isipan na si Jay lang ang makakasagot. Nang hindi pa rin siya nagsalita at nakatingin lang sa akin, ay tumalikod na ako para tignan ang niluluto ko at para maiwasan ang kabang nararamdaman ko. Oo, aaminin ko. Kahit ganito siya sa akin, apektado pa rin ako sa presensya niya. Bumuntong hininga siya na para bang nahihirapan. Natigilan ako. Bakit naman siya mahihirapan? Malamang gustong-gusto niya mga pinaggagawa niyang pagpapahirap sa akin ngayon. Bigla ko naisip na naging usapan nila ng lalaking kasama niya kanina sa office. Nakarinig ako ng dalawang yabag na marahil aalis na siya kaya nagsalita na ako bago pa siya makaalis. Sir Jay, pwede magtanong? Tanong ko, tsaka humarap sa kanya. Nakatalikod pa ito na makaharap ako sa kanya. Ano yun? Mariin ang pagkakabanggit niya ng mga katagang kanyang binigkas. Lumunok muna ako bago nagsalita. Alam ba ng kasama mong lalaki kanina sa office kung sino ako? Tanong ko. Naghintay ako ng sagot niya. Akala ko hindi niya magagawa magsalita ngunit lumingon siya. Subalit hindi ako abot ng kanyang paningin. Hindi ko sinabi sa kanya. Magbibihis lang ako at kakain na tayo. Pakibilisan na lang ang pagluluto. Nagugutom na ako. Wika niya. Tsaka nagpatuloy na sa paglabas ng kusina. Napabuntong hininga ako sa nalaman and at the same time gumaan ang pakiramdam. Sabay kaming kumain ni Jay. Magkaharap kami ngayon sa mesa. Ano kayang iniisip niya ngayon? Mukhang nagustuhan naman niya yung niluto kong adobong manok dahil mahagana siyang kumakain. Napangiti ako sa isiping iyon. Biglang nag-angat ang tingin si Jay at nahuli akong nakangiti. Kumunot ang noon niya. Hindi ko gusto ang ulam na piniprepare mo sa akin kaninang tanghali. Kaya anong nangyari? Si Vincent ang kumain. Bumili na lang ako ng lutong ulam sa kalapit na karinderya dahil rush hour na rin iyon. Wika niya. Napatingin ako sa kanya. Nagtama ang aming mga mata. Bakit pa niya ako pinagod magluto ng lunch niya kung hindi rin naman pala niya gusto yung niluto ko? Hindi naman siya nagsabi kung anong lulutuin. Niluto ko yung dahil ng paborito niya. Paanong hindi niya magugustuhan? Tapos malalaman ko iba pala ang kumain. Nakakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib. Di ba paborito mo yun? Paanong hindi mo nagustuhan? Kapag nagdadala ko ng beef steak nung college na luto ni ma'am, gustong gusto mo. Bakit ngayon hindi na? Hindi na ba? Tanong niya. Oo, kapag nagluluto si ma'am ng ulam para sa akin. Pero madalang lang yon dahil abala siya sa kumpanya. Minsan niya lang ako ipagluto ng ulam pero beef steak ang lagi kong inirekomenda na iluto niya dahil yun ang paborito ni Jay. Pakiramdam ko napahiya ako ni hindi man lamang niya tinikman yung niluto ko bago man lang sana siya bumili ng ibang putahe. Nasasaktan na talaga ako. Tumikim siya bago nagsalita. People change, Jessa. Hindi sa lahat ng pagkakataon paborito natin sa isang bahay. Maaari ngayon gusto mo pero kapag nagtagal na hindi pala, di ba? Nung una gusto mo pero itinapon mo lang na parang wala lang dahil hindi sa lahat ng pagkakataon magugustuhan natin yon. You got my point? Wika niya. Sinalubong niya ng mga titig niya. Ako ba ang tinutukoy niya sa mga sinasabi niya? Sasabihin ko ba ang tunay na rason? Sa bagay, kahit sabihin ko naman alam ko naman na hindi siya maniniwala at hindi ako pakikinggan. Tumango na lang ako para hindi na humaba pa ang usapan namin. Baka kapag sumagot ako makatikim lang ako ng maanghang na salita galing sa kanya. Itinuon ko na muli ang atensyon ko sa kinakain. Nakita ko na ito, na ginagalaw ang pagkain niya, kaya tiningnan ko siya. Nahuli ko siyang nakatitig sa akin at nakita ko sa kanya mga matang lungkot. Nagulat siya, bumuntong hininga siya at ibinaba ang mga kubyertos na hawak sa plato at saka tumayo. Tapos na ako. Wika niya at saka naglakad palabas ng kusina. Napaisip ako, bakit ganun ang nakita ko sa kanya mga mata? Bakit siya nalulungkot?
Natapos ako sa paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng kusina bago nagpa siyang pumunta sa aking kwarto. Na makarating ako doon, hindi ko na mapigilan ng umiyak. Pinaghirapan ko ang beefsteak na yon para sa kanya. Ginawa kong espesyal yon para sa kanya pero hindi niya pala kinain. Biglang tumunog yung cellphone ko. Nakita ko sa screen ng cellphone ang pangalan ni Celine. Hindi ko sinabi sa kanya ang nangyayari. She was my closest friend. Baka mamaya mag-aalala siya sa akin ng sobra kapag kunento ko lahat na nangyari sa akin. I knew her very well. Alam niya kung gaano ako nasaktan sa paghihiwalay namin ni Jay. And she always there to comfort me. Alam kong magtatampo siya kapag nalaman pa niya sa ibang tao. Kaya mas maganda kung sasabihin ko na sa kanya. Napakagatlabi ako. Hindi ko pa siya makakausap, naiiyak na ako. I pressed the answer button and placed the cellphone in my ear. Thanks God, you answered it. Wika niya. Ha? Tininan ko saglit yung cellphone at naka 20 missed calls niya. Hindi ko naman pwedeng gamitin ang cellphone kapag oras ng trabaho. Sorry, busy lang si Lina. Wika niya. Busy sa pag-aasikaso sa bahay ni Jay, tama? Tanong niya sa akin. Napakagatlabi ako. Paano niya nalaman? Oh shit. Marahil tinatanong niya sina mom at dad. Nang hindi ako sumagot ay muli siya nagsalita. I knew it already. Why did you do that? Ginagawan ka ba niya ng di maganda? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung magsasabi ba ako sa kanya o sasarilinin ko na lang. Napabuntong hininga ako. Mas mabuti kung sasabihin ko na lang. I'm sorry, Selena. Ayaw ko lang naman mag-alala ka. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Alam ko na magtatampo na siya ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin, edi sana nakatulong ako. Jessa, you are my best friend and I care about you. Ramdam ko kasi na parang hindi maganda ang pakikitungo sa'yo. Sabi niya, paano naman ito nasabi yon? Bakit mo naman nasabi, Selena? I called you pero hindi mo sinasagot ang tawag. Dapat meron kang break time sa sarili mo, hindi lang sa trabaho. So I knew it already. We should talk another day. Magkita tayo. Madami tayong pag-uusapan. I miss you so much. Ikwento mo lahat ng mga dapat ikwento sa araw na yon. Wika niya at saka binaba ang tawag. Hindi ko na nasabi mga dapat kong sabihin. Ayos lang yon. Ang mahalaga alam niya na. Napahinga ako at napahiga sa kama. Kapag nalaman niya ang pinanghirapan ako ni Jay, sigurado mag-aalboroto yon at baka sugurin pa si Jay. Hindi ako humiram ng pera sa kanila dahil ayaw ko. Tiyak na magdududa siya kapag humiram ako ng pera sa kanya. Kilala niya ako. Alam niya kung gaano ako kasinop sa pera. At hindi siya mangingiming pahiramin ako. Maliit na bagay sa kanilang 200 million. Pero hindi ko kayang abusuhin ang kabaitan niya. Dahil madami na siyang nagawa para sa akin.